Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Psalm 115, verse 1 to 3. God does whatever He please. So, sabi dito, not to us, Lord, not to us, but to you, your name be the glory, because of your love and faithfulness. Why do the nation says, where is the God? O God, in heaven, He does whatever pleases Him. So sa Tagalog, Panginoon, hindi kami ang dapat na parangalan, kundi kayo dahil ang inyong pag-ibig ay katapat at katapatan. Bakit kami kinukutya ng ibang bansa at sinasabi nilang nasa na ang Diyos? Ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. So, ito pong verse po natin, He does whatever pleases Him. That is our God, because our God is our sovereignty, who can do everything what He does, because He has that power, He has that authority to govern, to rule, to be in control in our life. Ginagawa niya ang kanyang nais. So kapag pinag-usapan po natin yung God's sovereignty, ang simpleng kahulugan lang nun, siya yung makapangyarihan sa lakas na ginagawa niya ang nais niyang gawin. Ang Diyos po hindi siya humihingi ng permiso sa kahit kanino. Hindi din kailangan ng advice or counselor. Hindi niya kailangan ng isang team na parang CEO si Lord na meron siyang board of member sa isang team, isang think tank na nag-iisip para sa kanya. Yung Diyos natin, pag may ninais siya, gagawin niya yun. At He has that power to execute, and He has the power to do it. Sabi nga sa mga tala na to, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. That's why God has the highest authority. Yung Diyos po natin ang merong pinakamataas na authority at kapangyarihan sa lahat. Kaya yung Diyos natin, hindi niya kailangan ng advisor, ng consultant. Hindi niya kailangan ng Diyos na mag-iisip para sa Kanya. Hindi kailangan ng Diyos ng permission natin. Siya na may pinakamataas na posisyon. At siya na rin na may pinakamataas na wisdom. Siya na rin yung may kaalaman sa lahat ng bagay. At yung Diyos natin, walang lingid sa Kanya. Kung kaya ng Diyos na lumikha ng mga matatalinong anghel, matatalinong tao, mga matatalinong nila, isipin mo na lang, i-combine mo lahat yun. Wala pa yun. Kasi kahit katiting, hindi natin may ikukumpara yan sa wisdom, sa karunungan ng Diyos. Kaya nga ang tanong ng mga talata sa Biblia, sinasabi ng mga sumasamba sa Panginoon, Lord, who is your counselor? Sino mag-a-advise sa'yo? Sino yung magsasabi sa'yo na kung ano yung dapat gawin? God has the highest authority. And God does whatever He pleases. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang naisip. Kaya, isang bagay na masasabi natin na pwede natin paghugutan ng principle ng pagiging kontento sa buhay, yung katotohanan na meron tayong Diyos na sovereign, and that God does whatever He pleases. Kung ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na ninais niya, sa mga katuwid, may mga bagay na hindi niya ninais ay hindi mangyayari yan. That's why kailangan natin i-apply sa buhay natin personally, na kung ninais ng Diyos na ang maging magulang natin, yung magulang natin ngayon, kapatid mo ngayon, yung asawa mo ngayon, yung anak mo ngayon, yung mga kaibigan mo ngayon, at kung saan ka natira. Kaya nga,
Nakalagay yun sa Book of Acts that God is the one who determine. God decide kung sino ang magiging magulang natin, saan tayo titira, ano yung boundaries natin, kung saan tayo makakarating. And pati language, pati yung people proof ko nationality mo, lahat God decide that, at wala tayong magagawa doon kasi siya lang ang may power po doon, diba? Siya yung Diyos na tapat na kung saan nagkaloob ng lahat ng ating pangangailangan, pumili sa atin para tayo mabuhay sa mundong ito at gusto niya yung pamilya natin. And alam mo yun, kahit wala tayong regular dito, yung Diyos natin nasa langit. And sabi sa John 3 verse 27 is si Juan nagbabautismo. Ang sabi dito, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. God has the, highest authority. God is both love and faithful. Ang isang tao hindi tatanggap ng kahit ano, kahit isa man, kung hindi ipinagkaloob ng Diyos yun sa kanya. Now, the context is maraming tao na nagpapabaptize kay John. Parang dumadami yung, pero alam mo yung time na yun, si John very humble. Sabi niya, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. So lahat ng meron tayo, sa lahat ng bagay nangyayari sa atin, kung hindi pagkalob sa iyo ng Diyos, hindi mangyari yun. Huwag mo nang hangarin. Pwede mo ipag-pray. Malay mo, di ba? Sumasagot si God. But the point is, yung Diyos, ginagawa niya yung nais niya. At kung ano binigay niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin, matuto tayong makontento at maging masaya sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Now, God does whatever He pleases. God is both love and faithful. Alam mo yun, yung Diyos natin, alam mo yun, itinuring niya tayong anak, at tayo yung naging object ng love. Tinitingnan tayo ng Diyos na may pag-ibig sa mga mata because of Jesus Christ, at kung ano yung sinabi ni God, hindi niya babaliin because He is faithful God. He is sovereign and He is faithful in love. Napakaganda. At yun, nasa Kanya na po lahat. At let's find peace in God's sovereignty and be content of what God has allowed to give to us, and trust God decides behind based on His character. So, pagkatiwalaan natin yung Panginoon Diyos. Be content what God allotted to us. Makontento tayo sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin. And hindi lang basta makontento. And we have to use everything that God given to us for His glory. Yun yung pinaka-the best. Kaya nga niya binigay sa iyo to give Him glory. Yung katapatan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, laging dapat pabalik sa Kanya. Not to us, but your name. Kung ano nakikitang pagpapala sa atin ng ibang tao, sinasabi nila minsan, uy, hindi yung buhay mo, ang galing mo, uy, ang ganda ng pamilya mo. So, pero dapat lahat yun itinataas natin sa ating Panginoon Diyos. Diba? Not to us, but to His name be the glory of our Lord Jesus Christ. And be content of God given to us. Ang Diyos, kung meron man siyang ayaw na mangyari or meron nangyari sa buhay natin na hindi maganda, hindi lingid yun sa kaalaman niya, as siguruduhin niya may katarungan ang lahat ng bagay. Hindi niya kailangan ng advice ng sinuman because He has that power and authority to do whatever He does in our life. And
I want to share to you the simple prayer that Heavenly Father, I believe that you have the absolute power over all things. You do whatever you do decide. Please help me to be content with whatever I receive from you. What is given from you, from heaven. John 3 verse 27. O Lord, teach me to be grateful for everything I have and help me glory to you with the things you have entrusted to me. I pray this with the powerful name of your Lord Jesus Christ. I pray, Amen.